Straight to the Now, point. atong tagag-pagtagad ba itong balikan kay kini bang na mga aligasyon sa grupo ni BBM nga moingon mga higala nga mga trolls ng Duterte. Karon nakita sa rally, tinuod ba ni mga tawhana di man ni trolls? Ha? Karuhay lang ta, ha? So kadto mga supporters ni BBM tanawa og trolls ba na di man? Nya, ang Leyte mahigala. Taga dito mas Imelda pero tanawa ang Ormoc City pati daghana. Masabot lang ito ng Davao nga. Sige, taga diha man Duterte. But ang Leyte, ang Ormoc City. Kano, Ormoc City, oh. Pati naghan naman ni Ormoc ni. Oh, ato tas bye-bye, be. Bye-bye Leyte, sad. Bye-bye Leyte, kuno, be. Bye-bye Leyte, kini. Bye-bye City Leyte, oh. Na audio ni? Oh. Oh. Oh, tama, oh. Bye-bye ni. Bye-bye City Leyte. Mo ni mga higala, ang dito sa Bye-bye City Leyte, mga kaigsunan, unya gawas ani. Before ta may gala mo discuss, ato ning ikuan. Ato ni klaro mga kaigalaan kay para matubag nato ning grupo ni BBM. Nga moingon, number 1 ilang yon daghan na sa social media oy. Ang comments daghan kayo nga pro Duterte, mga trolls na. Karon nakita nila. Sa pag trolls ana nga di man na trolls? Ha? Tanawa ko ng trolls ba na? Ikaduha mingas na, mga blind followers, ha? Atong tubagon, ha? Ato i-explain, may gala nga. Blind followers, ato pa kung blind followers, sunod lang yung kasunod, ana. Atong explain, kanang napita. Pick sa mga blind followers ko na yan, mga blind followers sa Duterte, murag mga kulto, ana, ha? Ako i-explain ninyo, ha? Anane, inini mo gud ni mga kaigsunan para maklaro ba, ha? Onya, real talk ta. Di ko gusto na manghigala ka ng lutaw-lutaw, bitaw analysis. Ha? Ayaw ta ng lutaw ng analysis, mura mo wa pagkatugpasan. Ini, klaro-klaro lang gini. Dili ta ng lutaw-lutaw ko, prangka ning ato mahigala, real talk ning ako diri. Ha? Real talk ni. Kami nga mas mga blind followers, number 1. Kini mga OFW landaan, imo nang pasanginlan mga blind followers. Nanginabuhi na sila dito mahigala, prangkahan ta mog istorya, ako nakaadto naman ta ng mga lain-lain mga lugar. Dili baya lalim ng ilang oras dito deken. Ang ilang oras dito mahigala, itrabaho na lang nila na kay ang bayad dito per hour baya. Per hour mo overtime na nagkag-trabaho pero ilang gi absent, ilang gi gahinag oras, mi absent sila aron paghimo ining rally mahigala. Nya pasanginlan nimo nag mga blind followers. Ha? Wa man na kadawat og akap.
Kana kung nakadawat ng akap, makayong ka na to Kadawat mag-AX, akap o tupad. Mga bagong bayani ni sila. Pasingin lang ni muna og mga blind followers. Una pala na ha, number 2. Para klaro-klaro, prangka-prangkang pagka-istorya. Kadtong mga niingon nga mga blind followers ng Duterte. Real talk ta, real talk. Mga kinini ang mga followers may galang BBM. Real talk ning ato. Kay kahibaw ko mga kagalaan, ako ma-respect lang ko sa mga opinion ba. Pero klaro-klaro lang ani ha. Ani unta mo pag-istorya para klaro. Kini nga to mga OFW. Sa akong pagpakikistorya nila, daghan gyud sila ng istorya mga kagalaan. Ngano man gyud nga og mag-eleksyon mahigala OFW may eleksyonon. Daog gyud Duterte. Ngano man? Unsa may rason? Ha? Commercial pa ta, commercial? Sige, sige. Gamay lang ha, ako na-explain karon mahigala. Commercial sa tagadali kay mga nabuhi sa mga gadali po. Importante mo gani mga nabuhi kita ginagmay sad kay mo barog man tag atong kaugalingon ang DYHP Armin Cebu. Di ta pwedeng ma-influensyahan may galag unsa kay naman tay makastan man tag ato o ata magsalig og akap. Kurya buyag lang. Pero ako i-explain kay ilang pasangil, mga trolls man na. That's number 1. Ato natubag ha unsa pag trolls anang kaklaro anang mga tao man na. Number 2. Ay ilang pasangil mga blind followers ang tubag. Nyay tubag ha para klaro pamina mo tubag para mapintukan mo ron. Standby human lamang pipila ka pahinomdom. Alas 9:25 na. Straight to the point. Now, akong balikan mga kaigalan, mag-live na sila ilang Facebook accounts, no? Ang mga kuan. Mag-rally sa sila dito sa gawas. Kini yun, napasabot yun mga kaigalan na nambong yun. Ang Pilipinas, laing lugar, nag-rally dito sa gawas sa nasod. Imagine ka mga higala ang atong mga kaigsunan sa gawas sa nasod. Kanang pagpanabaho na per hour baya ng baya dito. Og imo na ba nang i-convert sa Philippine money, mahigala ka ng dollar ka ng sa US o ka ng sa Australia, ngadto sa Europe, dako kayo eh. Dili na basta-basta sila. Og kamong doon na mo yung mga kaila na dito. Kinini ang inigadto ninyo, gahinan mong oras na nagpasabot, importante mong tao. Mga parinti ninyo na dito. Kaya nga no, dili lalim na daykin. Mabitaw na nga, kato bito Steven, istorya min Tiban. Ako nagkadto man ko ni mga lugar na may galang yung Steven, nindot lagi ka ng primero pa nga abot ni mo dito, kaya dagan pa may mga kwan. Pag man manarbaho man ko sila, muna nga kwan niya, di man po ni mo na di man po ni mo na mabasol nga manarbaho sila kay kanang usa ka oras mga kagilaan, pila goy kwarta nila nang usa ka oras. Ang ato sa Pilipinas may galang trabaho kag usa ka adlaw minimum wage. Ang ilo sa ka oras sa trabaho makuha na nila na. Nya karon mo absent sila aron morally ani mga kaigalaan. Pareha dito sa pag-abot ni VP Sara dito may gala sa the Netherlands. Kagiinan sa may VP Sara, wa mo manarbaho sa wa man VP nang absent me. Total panagsar me nang absent me kay among ipakita among suporta ngadto kang Tatay Digong. Sa man nimo na pag imagine. That's number 1 ha, dili lalim na. Number 2. Ang mga OFWs nga atong na istorya. Labi na kita dili mga higala frontliner magita des DYHP daghang matag mahinabi yun. Ang ilang rason nga nung suporta, number 2 lang na ha. Ngaras number 3 ako mo explainan o ngano na unsa. Number 2 ingon sila nga kami attorney manarbaho mis gawa sa nasod. Pwede namang paningkamot og trabaho para sa mong pamilya. So ang amo nga gusto mi nga while nanarbaho mi sa gawa sa nasod, ang among pamilya safety dinhi sa Pilipinas. Straight to the point. Og among nakita, among na-experience nga panahon ra ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakaginhawa, may naka-experience gyud mi ana nga nindot ang among paminaw nga mutulin mig panarbaho dito kay among mga anak nga naa sa Pilipinas safety sila. Straight to the point. Kay tinuulay mahigala na puhag-puhag man gyud ang drugs atong panahon na. Ang uban wala maka-relate ana kay wa man gyud magpuyo mga kagilaan lagi og area mahigala sa masa. Kadto nagpuyog mga high-end subdivision dili sa kay ka-relate. Mo ni ang sulti sa mga OFWs nga ang among mga anak diri may sa gawa sa nasod daning kamot may trabaho padana mo sa Pilipinas nga makahuman sila dili sila malulong sa droga. Unya ang among pamilya sa Pilipinas mas safety sila mo nay rason. Okay? Mo na ikaduha. Nya imongan lana og mga blind followers dahil number 3 ay. Unsa ang pagka blind followers real talk ta ha. Real talk ta sa mga naminaw kato mga BBM nga mga supporters. With due respect lang sa mga aktivista kay kini mga aktivista consistent pa sa silang baruganan. Ako nang girespetaran sila.
Kay kana sila ilang baruganan kanunay gana. No, with all due respect nila. Kay bisag kinsay presidente kontra sila na, no? Tinuray lang kinirod Duterte tabangan la mahigala panalitag mapindaw na sa Duterte sunod na po nilang hawaon si Marcos. Consistent man sila anak nga supak din sila anak naman sila laing katuyuan gud lahi po ng ila. Ha? Arita sa mga BBM supporters. Be, kamong mga supporters na mingon nga mga blind followers niya kung prangkang istorya ha. Nya paminaw mo maayo kay maklaro ni nga nakatugpan na ba mo diha. Para makasabot mo sa tinuod. Ha? Kani ha? Blind followers lang ni Duterte or they see it in a crystal clear manner. Ha? Nakakita sila. Sabi mga butas lang mga followers? Blind followers lang or nakita nila o klaro nga ilang nakita mo ng followers sila ni Duterte. Muna akong question. Nga naman, inani niya, prangkang pagka-istorya o real talk ta. Real talk ta. Na inyong mga, kuha diha, mga BBM supporters, real talk ning ato ha. Niya. Sawa pa mga presidente si Duterte, ang problemang dako, o kanto mga kuha lagi, tanan, kamutanan din ang naminaw ron ako. Kaya naminaw man niya ang lain-lain nga mga kuha niya. Mapasaya, mga blind followers mo kuna. Blind followers o nakakita sila sa tinuod nga nahimo ni Duterte maunang ilang giresiprocate karon. Ha? Si President Rodrigo Duterte. Inani ha? Ni ana mga higalang 2012. Ako mong gamitag analysis nga klaro-klaro og prangka og real talk. 2012 hangtod mahigala nga mga 2016. Panahon na ni Pinoy. Purya tandog atong Pinoy mga kagalaan President Noynoy Aquino. Ako, in fairness may gala katong kang Pinoy, at least in terms of corruption, okay ra ko ni Pinoy. But ang mga decisions uban, medyo hinay. Labi na katong sa 44 nga nangamatay itong mga sa 44. Ikaduha, kini ha? Nganong mga OFW nakarelate yun sila? Kay kanang mga OFW tuas sa gawas nasod, manguli para sa Pilipinas. Mingawon ba yan sila sa atong nasod? No? So at least, nalabaw sa dito, mingawon sa uli sa ato, unya nagbalik nila, okay ra. Pero hinupahibaw ba mo kung saan itabo, ha? 6,000 cases. Imagine ha, timan ninyo. 6,000 cases ang problema sa tanim bala diha sa airport, mga sukid di paminaw. Straight to the point. Real talk ta, real talk ta. Grabe ang tanim bala. Ang ato mga igsuon nga mga OFW, bagong bayani, pag-abot sa Pilipinas, di para ba yun ka nang inig-abot sa Pilipinas, ka nang idayon balik na. Nga ang eroplano, hapit na mabiyaan, ingon ka, oy, di may balas sa imong bag. Kung sa may mahitabo, tingguula sa OFW, mapugos og hatag, mapugos og lagay dihag pilay ihatag, aron makalarga in taon, gitulis ang atong OFWs, gitulis diha mismo sa atong airport. Straight to the point. Prangka ni pag-istorya, ha? Ang katong dili makarelate pag mata mo, ha? O katong pa itugpa, di kasabot nga akong istorya. Naga na mo ingon nga, mga blind followers, ina nakatugpa na kadong. Panahon ka na ni Pinoy. Very simple problem, tanim bala. Wa masulbad ni Pinoy, my God. Purya tandog ni Pinoy. Pag-abot ni Duterte may gala, ingon Duterte, why tanim bala ha? Ayaw na binuangin ng mga OFW. Protektado ko na sila. Ha? Ato na mga bagong bayani, di ko gusto o doon tanim-tanim bala da. Basta kay naundang, panahon Duterte mga kagalaan. Straight to the point. Nakalimot mo, ana? May real talk na nga to. Panahon ni Pinoy. That's a very simple problem, tanim bala. Wa makaprotect si Pinoy sa mga OFW. Straight to the point. Wa niya maproteksyon na. Imagine ka ng OFW. Dahil larga sa kuan inyon ka nga, uy, di may balas imong bag. Nya usaman, hilak taon ang OFW. Bagong bayani man kaha, pero gitulis siya sa airport sa Pilipinas, wa makaprotehir, mahigala ang presidente, kani adto. Sumuna nga, ang atong mga OFW nga sila mo'y directly affected anang isyuha. Klaro kayo na sa ilang mga mata.
Klaro kay na sa mga mata. Salamat, President Rodrigo Duterte. Nga, protektado mi. Di ka mahadlok muli sa Pilipinas. Muanay ka sa Pilipinas, di ka mahadlok mo balik. Kay na as President Duterte, protektado ta, inigtugpa na to sa airport, inigbalik na to, siguradong di ta tulisyon, siguradong di ta butang-butangan. Straight to the point. Pila man ka complaints na. Miabot og 6,000 complaints. Panahon ni Pinoy, Jesus Christ. Wa mo kakita na, sa man wa mo katugpa. Inyong blind followers, kining mga OFW, basi ka mo na blind. Wa mo kakita na. Unsa ka lousy ang leadership niya tong Pinoy mga sukid tigpaminaw. With respect anong problema ha. Maunay kaso, maunay problema ang relatable sa tao. Ayun ang taan namin nga, ang GDP, dili relatable sa tao. Dili makarelate ang mga pobre anak. Unsa may makarelate? Kining kaso sa tanimbala. Imagine ka na nga muli, ang OFW din naganahan mo ulit sa Pilipinas, kuyawa mo ulit ta dito. Sus kuyawa Ginoo ko. Inyon ka nga naibala sa imong bag. Unsa ka kuyaw ka na nga pasangil mga sukid di paminaw. Unsa ka ngilngig ka na nga pasangil. Mahimo bago ng OFW padung nagkalarga. Padung nagkalarga abroad inyon ka nga na may bala. Imbestigaran ka. So natulis ka. Muhatag ka kung sa imong kuan nina nya nga to mga OFW mga kaigalaan. Pag abot na dag kwarta pagbalik ana dito ang uban na gani wala gani nahabilin kay mga parinti tanan mga kuan na nangayo tanan. Mubalik na pagpanarbaho dito. Unya imong inyon na ay kuan? Ha? Kinini ang naibala imong bag? Dili ba lalim na mapasanginlan ka na? Munang ikaw FW mahadlok ka mo ulit tas Pilipinas pasin pala hinuon og magkakaso lang tagkalit nga wa man tay gibuhat. Dili kuyaw kayo na mga higala. Pila man ka kaso ana 6,000 cases na. Unya si Maruhas sa dingi pangutana labot ana sa gingon Maruhas day may gani kay di man kay daghan. Paglingkod Duterte way ingon Duterte di na ko mosugot ha. Di na ko mosugot anang tanim bala ha. Ha? Ato mga OFW protektado ko na sila. Og na feel na nakita na sa ato mga OFW. Ha? Nakita na kay sila may mogamit sa airport. Sila man mamukulis Pilipinas, sila man maoy gibinuangan anang tanim bala. So nakita na sa mga OFW, muna nga ang mga OFWs dili sila buta di ay nakita nila na in a crystal clear manner. Nakita na crystal clear mao ni ang gibuhat ni Presidente Duterte na proteksjonanta ni Presidente Rodrigo Duterte. Ha? So, doon ay maingon nga, blind followers, ina lang, basi ikaw way tugpa. Ha? Basi ka mo way tugpa.